Bata pa lang ako ay alam ko na ang kwentong ito. Karanasan daw ito ng isa kong malayong kamag-anak. Tiyuhin ng papa ni mama. Panahon daw yon ng mga Hapon. Noong time na pinaghahanap na sila at kailangan ng tumakas dahil nasa bansa na ang mga Amerikano at nililiberate na ang mga Pilipino. Tawagin na lang nating Lolo Pepe yung lolo ni mama. Ang trabaho raw ni Lolo Pepe ay sa lumber. Nagtotroso sila sa bundok noong malalaking kahoy na parang 100 taon na ang edad. Bale, natutulog daw sa bundok sina Lolo Pepe para bantayan yung mga kahoy na hindi pa naibababa. May mga magnanakaw raw kasi ng troso noon na ang ginagawa ay binabawasan yung mga kahoy kapag gabi na. Kumbaga, kunwari ay nasa 10 feet ang kahoy, kinaumagahan ay halos kalahati na ito kasi nilalagari at pinapaanod sa ilog para sa kabilang bayan ibenta. Mahirap na raw matrace kapag ganoon ang modus. So binabantayan nga ni na Lolo Pepe yung mga troso nila. Nagkakasiyahan pa raw sila noong malalim na yung gabi. Siyempre bawal matulog kasi nga bantay. Bigla raw pumulas yung isa nilang kasama at pinatahimik sila. Noong natahimik na sila, ay may narinig silang mga hakbang. Akala nila ay mga magnanakaw ng kahoy, kaya tinabunan daw ng lupa yung siga nila. Tapos nagtago sila sa mga puno. Mabuti na lang daw at ganoon ang ginawa nila, kasi mga Hapon pala yung mga dumating. Ang dami raw, nasa 50. May kasamang mga Pilipino at armado lahat. Tapos may 2 kalabaw na may hilang kariton. Takot na takot sila noon kasi kapag nakita raw sila ng mga Hapon ay siguradong papatayin sila. Lalo pa at parang tumatakas sa mga Amerikano ang mga yon. Nag-uusap-usap daw yung mga Hapon. Tapos may isa na nagpalakad-lakad at gumuhit ng X sa lupa gamit yung isang paa. Doon daw nagsimulang maghukay yung mga Pilipino. Matagal-tagal na naghukay kasi mando raw ng mando yung Hapon. Maya-maya ay pinatigil na noong nasa balikat na ng mga naghuhukay ang lalim. Pinaakyat yung mga naghuhukay. Pagkatapos ay binaba ng mga Hapon yung laman ng kariton. Mga kahon na kahoy na sa tansya nila ay kayamanan. Tuwang-tuwa raw sina Lolo Pepe. Naisip nilang hukayin yon pagkaalis ng mga Hapon. 4 na kahon daw yung binaba. Tapos nagsalita yung pinaka-leader. Hindi nila naiintindihan kasi Hapon nga ang salita. Pero noong lumaon ay nagkaroon ng ideya sina Lolo Pepe sa kung ano ba ang ibig sabihin noong leader. Ang pagkakaunawa daw nila, ang sinabi daw noon ay, sino ang gustong magbantay nitong kayamanan? 3 raw kaagad ang nagtaas ng kamay. On the spot daw, Sir Neb, pinagbabaril ng leader yung 3 yon at sinama sa kayamanan. Hindi raw kaagad nakakilos yung iba pang sundalo nang magsalita uli yung leader. Parang mga gulat na gulat. Si Lolo Pepe nga raw ay napasinghap ng medyo malakas. Mabuti na lang at sumabay sa putok yung singhap niya kasi kung hindi, baka nahuli sila. Sumigaw raw yung leader, tsaka nagpulasan yung mga natirang sundalo. Tinabunan nila yung hukay. Kahit na 2 roon sa binaril ay umiiyak pa at nagmamakaawa na wag silang ilibing. Pagkatabon sa hukay ay tinakpan ng leader ang ibabaw noon, tsaka may binasang papel. Tapos ay dinuraan yung lupa. Umalis na sila. Hindi raw makalingon yung mga natirang sundalo. Yung unang naisip ni na Lolo Pepe na hukayin yung kayamanan ay hindi nila nagawa. Takot na takot daw sila sa sobrang brutal ng mga Hapon. Ultimo kasamahan ay kinatalo. Ang sabi kasi nila ngayon, sigurista ang mga Hapon. Kapag daw nag-volunteer na magbabantay ng inilibing na kayamanan, ang ibig sabihin noon ay nanakawin na nila yung kayamanan kapag umalis na yung leader. Kaya para mapanindigan ang pagbabantay roon, binubuwisan nila ng dugo yung mga bantay para hindi na sila makaalis sa spot na yon at literal na maging bantay.
Isang araw sa mga kasamahan ni Lolo Pepe ang nagkwento na tinangka talaga nilang hukayin yung kayamanan. Pero noong makita nila yung bangkay ng mga bantay, ay bigla silang natigilan at nakaramdam ng kilabot. Yung short span ng pagkatulala na yon ay bigla raw lumubog sa lupa yung mga bangkay. Kung hindi kaagad nakaahon yung mga kasama ni Lolo Pepe, ay baka kasama silang lumubog. Yun daw ang sumpa ng kayamanan. Kung hindi rin lang ikaw ang totoong naglibing noon at hinukay mo, ay considered as magnanakaw ka at malilibing ka rin doon para magbantay. Palalim lang ng palalim yung pagkakabaon hanggang sa wala na ngang makakuha.